Morning mga ka-PBH. Muli tayo ay magpa-plastic bottle hunting. Ruruta ako sa may Timberland dito sa may San Mateo. So pagpasensyahan nyo na ulit ako at matagal-tagal nating hindi nagawa itong advokasya natin, no? Sa pamumulot ng plastic bottles at the same time pag-ehersisyo, no? So sorry ulit, naging busy sa trabaho at saka sa mga personal na mga bagay na kailangan natin gawin. So samahan niyo ulit ako sa pamumulot ng plastic bottles dito sa Timberland. Maganda doon, maraming nagbabike doon, maraming nagja-jogging, nagwo-walking. So pasyalan natin, tingnan natin kung malinis ba yung lugar or maraming plastic bottles. Tara, let's roll. Guys, andito na ako sa ibabaw ng wall 1 sa Timberland. So we will start our plastic bottle hunting here. So kung makikita nyo, maganda dito sa ibabaw, may mga basurahan, colored trash can, dalawa yung nakita ko doon sa bandang unahan tsaka dito, so to segregate yung yung mga biodegradable waste, non-biodegradable waste at saka recyclable waste, so maganda yung ganyang campaign ng Timberland to keep the cleanliness in the area. So maganda lang sana kung nalagyan nila ng label yung basurahan para madaling makita ng mga tao dito. Dahil nagbabike dito tsaka nagja-jogging, grabe. Sobrang hirap ng ahon. Ngayon lang ulit ako umahon dito kaya napasubo ako palaban, Pero kinaya naman natin, unti-unti, tiyagaan lang. Sige, we will start our plastic bottle hunting here. Samahan niyo ako, guys. Let's roll. Ayan. May karatula. Welcome to Timberland Heights. May nakita akong dalawang plastic bottle dito. Damputin natin. Ito yung una nating catch for the day. Tara, samahan niyo ako. Mukhang marami tayong mapupulot dito. Dito marami. Damputin natin. Nakabaw na sa lupa, so nadaputin pa rin natin. Kakalat kasi yan, nakakasira sa kalikasan. Dito marami. Dito pa lang sa ibabaw, mukhang kokota na ako. Madami kasing nagja-jogging dito Thank you kuya, salamat po. Tsaka nagbabike, so minsan siguro hindi maiwasan na itapon lang kung saan-saan yung mga plastic bottles. Pero mga kababayan, sana sinupin na lang po natin. Magaan lang naman po yung plastic bottles. Iuwi na lang natin sa mga bahay natin at doon natin itapon ng maayos. Marami na tayong nakukuha dito. Wala pa tayo sa baba, pa lang tayo sa ibabaw. Marami na. Ito ang big catch. I don't know kung ito ay lagayan ng tubig na iniwan dito or tinapon, pero kukunin ko na rin kasi ang laki nito. Pag bumara ito sa kanal, talagang magdudulot ng baha itong mga ganitong klaseng basura. Guys, may kinuha rin akong aluminum can. Isama natin doon sa
ibebenta natin sa junk shop at idodonate natin sa Johnson Church, no. Medyo malaki din ng value kasi nitong aluminum cans, no. Kaya pulutin na rin natin para sa mga less fortunate nating mga kababayan. At the same time dito maraming mga bote na itinatapon sa gilid-gilid. Bote ng beer, iinom. Tapos siguro dito na lang iiwan, which is wrong, di ba? Yan yung mga sinasabi ko guys. So, may mga bote ng alak. Ayan. So iiwan na lang dito, no? Pagkainom, iiwan dito pagkaubos. So mga kababayan ko, sana sinupin na lang natin. Kung inom tayo dito, iuwi na lang natin yung pinag-inuman natin, yung mga bote tsaka plastic bottles. Huwag naman sanang ganito, no. Naiintindihan ko yung frustrations nating mga Pilipino, lalo na sa nangyayari sa ating gobyerno na kabi-kabila balita, no, nakawan, korupsyon. Kaisa nyo ako sa galit, ano, pero hindi nyo ako kaisa pagka tayo ay nagkakalat pa. So sa munting bagay na magagawa natin, sa pagiging masinop sa kapaligiran, yun na lang yung may aambag natin sa lipunan natin at sa kalikasan. Sinupin natin lahat ng mga kalat natin, guys. Thank you. Kakaunti lang yung nilakad natin, pero ang dami ko nakita plastic bottles. Okay, dadamputin natin. Sa kabilang side ng kalsada, ayan ang napulot ko, ang dami. Meron din mga bote ng alak, nandun lang sa gilid-gilid. Ay nako, hindi ko alam paano natin tuturuan ng mga kababayan natin proper waste disposal. Sana magkaroon tayo ng kamalayan na huwag magtapon ng basura kung saan saan. Wala pang 500 meters yung nalalakad ko, puno na yung plastic bag lang, plastic bottles. Ganito pala kadami ng kalat din dito sa Timberland, ano. Sana sa barangay na nakakasakop nitong kalsada na ito, hopefully malinis yung gilid, ano. Ang daming kalat, grabe. Hindi lang plastic bottles, pati glass bottles, mga flexible pouches, sachets, sari-sari, madaming kalat. Lalo na yung glass bottles, ano, mas matagal yan mabulok kaysa sa plastic bottles. It will take million years para yan ma-decompose. So wag sana nating iwan kung saan saan. Mga ka-PBH, puno na yung plastic bag natin. Grabe dito, marami pa sa gilid-gilid, sobra. Sana sa mga nagja-jogging at mga bikers, mga naglalakad dito, namamasyal, please lang, wag po sana tayo magtapon ng basura sa gilid. Pakiusap lang po mga kababayan, magsino po tayo. Salamat guys. Look, nakaipon pa ulit ako. Sinama ko yung ibang mga
aluminum cans, no? As I said, may value kasi yan. Mas malaki yung ma-generate natin na pera pag binenta natin siya, no? So, dinadampot ko na rin siya. At least hindi siya ganun kabigat eh, magaan lang siya. So malaking bagay para sa mga kababayan natin na nangangailangan pag binenta natin ito sa junk shop. So yan, kung titignan natin, nag-start ako doon sa may taas ng wall 1 pababa dito sa may Amiya Raya. Sobrang ikli nito, no? Sobrang ikli nung nilakad ko, pero ang nadampot kong basura more than 2 kilos na to. Grabe, ganun kadami ang nagkakalat dito, no? Naintindihan ko na nag-exercise tayo, napapagod tayo, pero hindi worth it yung pag-exercise natin pag nagkakalat tayo. I-share ko din lang doon sa mass na na-attendan ko sa Cainta Catholic, no? Sabi ni Father, ang pagmamahal sa kalikasan ay kabanalan. So sa pamamagitan nitong pagmamahal natin sa kalikasan, at least tayo ay nagiging banal, no? Sa hindi pagkakalat, no? Ganun pala yun, no? So ang pagmamahal sa kalikasan ay isang uri ng kabanalan, no? Thank you, Father, do sa na-share mo na yon. Bababa na tayo, guys. Puno na yung plastic bag natin, no? Ayan, tinali ko siya sa likod as usual. Iuwi natin to sa Cainta, ibebenta natin kay na Kuya Strong, plus yung mga naipon natin na mga plastic bottles sa household, no? Plus meron din ako mga naipon na corrugated cartons. So pagsasama-samahin natin yan, then we will donate it to Johnson Church, no? Yung sandakot na bigas para sa mga kapuspatan, no? So i-donate natin siya, ano? Okay. Sige. Ride ulit tayo going home. Ingat-ingat lang kasi pababa ito. Medyo bulusok talaga at marami na nadisgrasya dito. Kaya ingat-ingat lang. Sige. Let's roll. Guys, yan yung inahon natin kanina. Bababa na tayo. So dahan-dahan lang. Medyo delikado talaga dito. As I said, marami na na-disgrasya dito. Actually, hindi lang disgrasya. Yung iba namatay talaga. Oh, lalo na dyan sa may siko dyan. Kaya ingat-ingat lang. Sierra Valley na. 1 kilometer away from home. Guys, yan na yung naipon natin. Oh. Yung nasa left side, yan yung nakolekta natin kanina. So ito nasa right side, yan yung household, mga plastic bottles na naiipon namin dito sa bahay. So ibebenta natin yan ngayon kina Kuya Strong. Hindi umuulan lang kaya hindi ko pa madala, no? Isasabay ko na rin yung mga karton na naipon ko rin dito sa bahay para mas malaki yung ma-generate nating pera para makapag-donate tayo ng mas marami-raming bigas sa Johnson Church. Shout out pala kay Bliss. Ayan, yung makulit na yan. Happy birthday. First birthday po ngayon yan ng aso namin, si Bliss. Ayan guys, 2 kilos yung napulot natin kanina sa Timberland. Tapos idadagdag natin yung Patong ko na. Opo, tay, sige po. Yeah. Tingnan natin kung ilan yung total. 6.5 kilos yung total na naipon natin ang mga plastic bottles, ano? Kasama na yung kinolekta natin kanina. So malaking bagay ito para pan-donate natin mamaya sa Johnson Church. Thank you. Ito yung naipon ko ng mga karton, ano? So more than 10 kilos siya. So idadagdag natin dun sa pan-donate natin sa Johnson Church. Yung bakal naman, nasira yung clutch nung pick up before. So pinagawa ko, may mga naipon din tayong bakal, ano. So 15 kilos yung yung total weight nung bakal. So hintayin lang natin magkano lahat yung total na pagbentahan natin. Then pupunta tayo sa Johnson para mag-donate ng bigas. Guys, yun yung napagbentahan natin, ano, total
Ah, total of 160 yung kanina, lahat-lahat na yung plastic, karton, and bakal na ipon natin, ano. Plus meron tayong 85 pesos na natira previously. So idadagdag na natin siya. We have a total of 245 pesos. So pupunta na tayo sa bilihan ng bigas. Then i-donate natin ngayon yung yung bigas sa Johnson Church. Tara, samahan niyo ako. Let's roll. Guys, ito yung 5 kilong bigas na natin. Ipon natin. Tapos another 1 kilo. Itong 5 kilos i-donate natin sa Johnson Church. Yung 1 kilo may pagbibigyan ako, no? Guys, andito na tayo sa Johnson Church para i-donate yung 5 kilos ng bigas out of plastic bottles and cartons na pinulot natin. Yung karton na inipon ko yun, household na namin yon. So inipon ko, sinama ko na rin pati yung mga bakal na naipon ko sa So i-receive ni Kuya yung ating donation, na 5 kilos na bigas out of collecting plastic bottles. So at least malayo yung nararating nung natin, nung pamumulot natin ng plastic bottles. Nakaka-generate tayo ng pera, and at the same time nakakatulong tayo sa mga kababayan natin na less fortunate or kapuspalad. Yan, ipakita lang natin yung bigas natin sa Johnson. Thank you. Salamat. Guys, nakita ko si Kuya kanina, may daladalang karton. Nangangalakal din si Kuya. Parehas natin. Mumulot ako ng plastic bottles. Ganun din si Kuya, namumulot din siya ng mga plastic bottles, karton, tapos binebenta niya. Yun yung pinagkakakitaan niya para mabuhay. So naisip ko kaninang instead na i-donate ko lahat sa simbahan yung bigas, so I intentionally said to the vendor na bigyan ng 1 kilo si Kuya na nakaseparate. So ibibigay natin yung bigas kay Kuya, para makadagdag sa kanya, Kuya, para sa iyo to. Salamat. Thank you. Ayan, mga ka-PBH, nakauwi na ako. So naibigay natin yung 5 kilos ng bigas out of the plastic bottles na nakolekta natin, and yung mga household kalat namin dito sa bahay, yung mga karton, bakal, and yung mga plastic bottles din, So 5 kilos yung na-donate natin sa Johnson Church para doon sa kapuspalad bigas, sandakot na bigas para sa mga kapuspalad na programa nila, Tapos intentionally, sabi ko nga kanina, naglaan ako ng 1 kilo doon sa kay Kuya na nangangalakal, kakaawa din kasi si Kuya. Magkapatid sila, ang tinitiran lang nila is maliit na tent doon sa gilid ng kalsada. So yung mga taga dito sa Suburban tsaka sa Ridgemont, from time to time nagbibigay sila doon, kakaawa din kasi yung sina Kuya. Kaya naglaan ako ng 1 kilo intentional para sa kanya, makatulong kahit paano. Alam kong maliit na bagay lang yung bigas, pero at least may tawid man lang yung isang araw na pagkain, malaking bagay na, So papaalam na ako. Thank you, Lord, for the safe and nice ride. Although makulimlim ang panahon, maambon, so far yung kabuuan ng ride natin is maganda naman. Hindi tayo inabot na malakas na ulan, ambon-ambon lang. Ayan, thanks dun sa kay Father sa CCC, sa Cainta Catholic Church, for giving the homily na ang pag-aalaga sa kalikasan ay isang uri ng kabanalan, So na-share ko lang yan sa atin. Sabi ko nga, guys, please love our nature, huwag tayo magkalat. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa mga subscriber ko. Patuloy niyo po akong suportahan. I love you all. Thank you. God bless.